Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Ang kaya mo lang ibigay yung meron ka. Sa Biblia may nakalagay na ganito. Sa Roma 10:13 hanggang 15, ganito ang nakalagay. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. 14. Paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangaral sa kanila? 15. At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi sila sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng mabuting balita. Sa ibang version, yung 15, ganito ang nakalagay. Gaya ng nasusulat, kay ganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Kaya, dapat nating magmisyon. Diba? Nung linggo, hindi tayo nakasama. Nagpunta kami ng Ilacadian. Nagpunta kami ng Bukawi, Bulacan. Ay, hindi, Malolos. Punta kami ng Malolos, Bulacan. Sabi nila 1 hour lang daw ang buwan yan, ang biyahe niyan. Kami, nabot kami ng 3 oras. Sa sobrang traffic sa north. Okay. Oo, pabalik, mabilis lang eh. 1 oras lang, nandito na kami. 3 oras, kung sumakay pala kami ng plano, nasa Singapore na kami. Ang nabasa natin, 13, ganito ang nakalagay. He that called upon the name of the Lord shall be saved. Diba? Ang pagtawag ng Panginoon. Diba? Pag nung tinawag tayo ng Panginoon, tumawag din tayo sa Panginoon. Diba? Yun yung unang kaliwanagan natin eh. Ibig sabihin, yung nag-imbita sa inyo pumunta rito, diba? Yung sabi doon sa kasulatan nakalagay, ang tumawag, he that calleth upon the name of the Lord I shall be saved. He that call upon the name of the Lord shall be saved. Nung tinawag tayo ng Panginoon, tinawag din natin siya. Una tayong tinawag ng Diyos. Hindi tayo ang unang tumawag sa Kanya. Nung tinawag tayo ng Panginoon, tinawag natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Diba? Kaya sabi doon sa kasulatan, ang taong tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kabuuan yan yun. Diba? Pag tinawag ka ng Panginoon at tumawag ka sa Kanya, nagkaroon ka na ng kaliwanagan. Diba? Sa bagay na spiritual. Dati wala kang panahon sa Diyos. Pero nung tumawag ka sa Panginoon, nagkaroon ka na ng panahon sa Diyos. Diba? Kaya, may kaligtasan sa pagtawag sa Panginoon. Pero sinabi doon sa 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Bago ka tumawag sa Panginoon, dapat meron kang pananampalataya. At paano ka naman magkakaroon ng pananampalataya kung wala kang narinig? At paano ka naman makakarinig kung walang nangaral? Walang nag-misyon sa'yo. Sa 15, at paanong makapangangaral ang sino man kung wala naman nagsugo sa Kanya? Diba? Una, tumawag. Una,
Una, may nagsugo, may nagmisyon, may nangaral, at may nakinig, may nasumampalataya, saka lang tumawag sa Panginoon. Lahat ng tao, gano'n. Meron nag-share sa iyo ng salita ng Diyos. Merong nag-misyon para sa iyo. Merong nagdala sa inyo dito. Pero, kung walang nagdala, o walang nangaral, hindi makakarating sa atin ang pananampalataya. At kung wala tayong pananampalataya, paano ka tatawag sa Diyos? Diba? Kaya ibig sabihin, merong nagsugo. Sino yung nagsugo? Diyos. Hindi pastor, hindi ministro, hindi pa. Minsan interpretasyon nila, ang nagsusugo yung leader ng simbahan. Actually, hindi. Ang nagsusugo, Diyos. Paano ang nagsugo ang Diyos? Nung nakakilala ka sa Diyos, excited ka. Diba? Ibinahagi mo yung mabuting balita sa iba. Para kang nakarinig ng chismis. Pagka nakarinig ang iba ng chismis, excited na sabihin sa kapitbahay. Nagiging yun? Maricel ba yun? Tawag nila ron? Di ba? Marites. Di ba? Parang ganun yun eh. Pero imbis na magmarites ka, mas mabuti na pagka nadama mo ang presensya ng Diyos, nadama mo ang kaliwanagan, ipahagi mo ang salita ng Diyos sa iba. Mag-mission ka. Ang Diyos mismo, ang Diyos mismo ang nagsusugo sa iyo. Bahagi mo sa iba upang sila magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayong magbahagi sa iba ng mabuting balita. Dahil sabi rito, sa binasa natin, o kay ganda ng mga paa ng nagdadala ng mabuting balita. Maganda raw ang paa. Ano sabi? Maganda ang paa ng taong nagdadala ng mabuting balita. Hindi dahil nag-pedicure or manicure, kundi kahit puro kalyo yan, dahil sa kakahayo mo, kakamisyon mo. Si Leonard, mahilig mag-mission yun eh. Kung saan na nakakarating eh. Diba? Diba? Si Karod, mahilig din ito mag-mission eh. Diba? Kung saan din siya nakakapag-mission. Kasi yun, maganda ang paa nila. Dahil, bakit? Dahil ang paa nila, dala ay pag-ibig. Oh, si ate rin pala, gusto sumama. Oo, di ba? Oo, di ba? Dami rin niya. Dahil bakit? Nagkaroon ka na ng kaliwanagan eh. Gusto mo rin ibahagi dahil tinawag ka ng Diyos. Ang Diyos ang nagsusugo sa bawat isa sa atin na ihayag. Hala ko daw makakalitin sa'yo. Di ba? Si Kalina tsaka si Cesar, mahilig din yung mag-mission eh. Di ba? Hindi lang nila sinasabi pero nag-mission sila. Bakit? Excited ka sa natanggap mo eh. Na mabuting balita, gusto mong ipamahagi sa iba. Di ba? Oh, di ba? Excited ka talaga. Yung nadama mo, gusto mong madama rin ng iba. Ang kaligtasan. Ang mabuting balita. Di ba? Ang mabuting balita. Dahil pag ikaw ay nagdadala ng mabuting balita, dala mo pag-ibig. Di ba? Ano pang dala mo? Dala mo ay kapayapaan. Hindi away. Di ba? Dala mo yun eh. Nagmimisyon ka. Dala mo kapayapaan, kagalakan. Gusto mo siyang maging malungkutin siya. Dahil nagmimisyon ka, gusto mo siyang maging magalak din, kagaya mo. Hindi lang yun. Nagiging inspirasyon ka
sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? Nagiging inspirasyon si Ka Leonard. Di ba? Nagiging inspirasyon ang bawat isa sa inyo na nagmimisyon. Bakit? Maganda yung mga paa nyo eh. Sabi ng kasulatan yun eh. Maganda ang mga paa ng mga taong nagdadala ng mabuting balita. Dahil ang dala natin, kaligtasan, kapayapaan, pagbabagong buhay, at nadadama nila ang presensya. Imbis na chismis, paninira sa kapwa, hindi yun ang dala natin, di ba? Ipamahagi ang salita ng Diyos. Dahil sino ang nagsugo sa atin? Ang Diyos, hindi tao ang nagsusugo sa atin. Ang Diyos ang nagsugo sa atin. Kasi pagpahili ka sa isip, bigaan ka sa Di ba? bigaan ka sa espiritu. Di ba? Kasi nadama na natin yun. Yeah. Yun yung nagagawa ng tumawag ka sa Diyos. Pagtawag mo sa Diyos, nadama mo ang Diyos. Ngayon, yung nadama mo, gusto mo nang ibahagi sa iba. Diba? Kaya, sinusugo ka ng Diyos. At sinusugo mo sarili mo. Kahit wala kang sweldo, gagawin mo yan, di ba? So, ikaw mismo magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Diyos. Kahit wala kang tinatanggap, ibabahagi mo yun. Bakit? Excited ka eh. Na bago buhay mo eh. Yun lang po.